Magandang araw. Ako nga po pala si Lawrence Clay L. Romay ng Airy Perennials. At ngayong araw, ating tatalakayin ang ating lecture na tungkol sa pagbagsak ng silang sa kamay ng mga Kastila. Bago ang lahat, ating talakayin muna ito. Alam niyo ba na kilala ang silang bilang isa sa mga pinakamatatandang bayan sa Cavite? Kilala ito sa pagiging sagana sa mga ani tulad ng pinya, kape, saging, at kamote. Bukod dito ay kilala rin ang mga Silanggenyo bilang isa sa mga unang Caviteño na lumaban sa mga Espanyol. Kung ang sagot mo ay oo, pues tama ka. Kasi noong Setyembre 2, 1866, pinangunahan ni General Vito Bellarmino at Vicente Giron ang isa sa mga unang paghihimagsik laban sa mga puwersa ng mga Gwardiya Sibil sa bayan. Napalaas nila ang mga Espanyol sa silang. Ngunit hindi rin nagtagal ay napasakamay muli ng mga dayuhan ang bayan ng Silang noong Pebrero 19, 1877. Ang mga dahilan kung bakit ay nabawi ito ng mga Espanyol dahil sa kakulangan ng tauhan at armas ng mga revolusyonaryo. Bumagsak ang Silang at sinunog ng mga hukbong Espanyol ang bayan ng Silang. Ngunit makalipas ang isang taon, nagkamit muli ng kalayaan ang bayan ng Silang noong June 9, 1898. Si Jose Bayacal ang naging presidente ng Katipunan sa Silang at si Lazaro Quezon naman ang komandante. Kasama ng iba pang revolusyonaryo mula sa ibang parte ng Cavite, nagapi at napasuko nila ang mga mananakaw o ang mga Gwardiya Sibil ng Espanya. Wait! Meron pa! Alam nyo ba ang Plaza Makabayan? Panukulang titulo, ang labanan sa Silang. Lugar, Plaza Makabayan. Dito naganap ang pinakahuling tanggulan ng puwersang taga-Silang noong 1897 laban sa mga Kastila sa pamumuno ni General Vito Bellarmino at Vicente Giron. Ngayon ating makikita ang litratong ng Plaza Makabayan noong panahon ng mga Kastila. Makikita sa picture. Sa larawang ito ang simbahan ng Candelaria at ang estatwa ni Jose Rizal. Dalawang brigada sa ilalim ni General Jose Lacambre ang lumusob paakyat ng Silang. Ang unang brigada sa ilalim ni General Pedro Cornel at ikalawang brigada kay General Jose Marina Vega. Halos 10,000 tauhan ang sumalakay sa labanan ng Silang. Napakamadugo ang laban nito. At ang pangkat ng puwersang Kastila na nagmula sa Cuartel de Santo Domingo ay dumaan sa mga trangkera ng Hukay at Munting Ilog at isa pang pangkat na bumabaybay sa puting kahoy, pook at pulong bunga. Ang mga ito ay nagsanib sa iba. Sa loob lamang ng 5 araw, mahigit 3,000 taga-Silang o mga revolusyonaryo sa Silang ang namatay sa pagtatanggol na hindi makapasok ang mga Kastila sa bayan. Dahil sa kabayanihan ng mga taga-Silang, mga lalaki at babae, bata at matatanda ang nakipaglaban at sa ngayon ang lugar na ito ay tinaguri ang Plaza Makabayan. Ayos ba? May natutunan ba kayo tungkol sa Silang? Pues, hindi lang yon ang bibigyan natin ng pansin. Itong bahay na ito ay ang headquarters ni General Jose Lacambre noong 1897 sa Silang, Cavite during the Spanish Assault. Makikita nyo sa litrato na may mga gwardiya na nasa labas at napakalaki ng bahay. Ito naman si John Foreman,
Si John Foreman ay isang Ingles na fellow ng prestihiyosong Royal Geographic Society ng Inglaterra. Isa siyang geographic explorer na taga England o kung tuwagin na bansa ng UK ngayon. Ito ang Philippine Islands. Ito ang kanyang sikat na libro na ginawa. At sa librong ito ay makikita na inilarawan niya ang silang noon bago magsimula ang revolusyon sa silang. Nasabi niya dito na maraming pataas at pababa ang silang. Ngayon naman, na ang buwan ng Setyembre na nagsimula ng mamamayan ng silang na magrevolusyon laban sa Espanya. Sa pagsisimula ng revolusyon ay 3 lamang ang kanilang mga baril. Sa mga nangyari, nahuli ang paring si Torbino Moreno at siya'y natagpuan at napatay sa kaong. Naging matagumpay ang mga revolusyonaryo sa silang at bumuo si Emilio Aguinaldo ng lokal na revolusyonaryong pamahalaan sa silang na pinamunuan nina Lazaro Quiabzon at Hipolito Giron. Nahirang naman bilang General de Brigada ng sangguniang magdalo si Vito Bellarmino. Ito naman ngayon, ipapakilala natin si Vito Bellarmino. Isinilang noong Hunyo 15, 1857 kina Severino Bellarmino at Damiana Loyola. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran ngunit hindi niya natapos dahil sa mga dumatong peste sa Maynila. Sumabak sa politika sa silang, naging tenyente mayor pa. Sa panahon ng himagsikan, nakasama niya si Vicente Giron na pinito ang kumbento at tanggulan ng Kastila sa silang. Sumama rin siya kay Aguinaldo na lumusob ito sa Talisay, Batangas. Habang sa Talisay, binigay niya ang kanyang pagkakataon lusobin ang kumbento, simbahan at tanggulang Kastila sa Talisay. Angas, diba? Ang silang ay puno ng mga matatapang na tao. Matanda man o bata ay handang lumaban sa kanilang mamahal na bayan. Handang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Kaya naman ating tularan ang mga kabayanihan ng mga taong ito. At doon nagtatapos ang ating lecture. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Ulit, ako nga po pala si Lawrence Clay L. Romay ng 80 Perennius. Maraming salamat po.